Kung nakarinig ka na ng maliliit, mapayapang bayan sa mapa ng Amerika. Ang Evening Shade, Arkansas, ay tiyak na hindi isa sa mga lugar na iyon. Isang lugar kung saan ang oras ay tila tumigil, kung saan ang kadiliman ay nakakubli sa bawat sulok. Ako, isang normal na mekaniko, minsan naisip na ang lahat ay simpleng trabaho at buhay. Pero pagdating ko dito, nagbago ang lahat. Isang lumang garahe, isang lumang talaarawan, at mga panuntunan, mga patakaran na hindi ko sinasadyang nasira. Mula sa unang gabi, isang katok sa pinto ang tumunog sa dilim, hindi mula sa mundong ito. Isang buntong hininga sa gabi, at isang pares ng kumikinang na pulang mata ang lumitaw mula sa kadiliman, binabantayan ang bawat hakbang ko. Akala ko noon, ang mga kwentong multo ay mga alamat lamang, ngunit ngayon, nabubuhay ako sa isang bangungot. Isang bangungot na tumatagal at hindi ko matakasan. Ang kwentong sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa mahinang puso. Ito ay isang babala, isang katotohanang nakakulong sa dilim ng Evening Shade. At kapag narinig mo ito, wala nang babalikan. Tinawag nila akong Mike Landry. Pumasok ako sa mundo ng mga kakaibang tuntunin at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngunit tandaan, walang sinuman ang pinapayagang lumabag sa mga patakarang iyon. Dahil kung gagawin nila, magbubukas ang pinto sa pagitan ng dalawang mundo. At hindi na tayo magiging sarili natin. Ngayon, samahan mo ako sa unang gabing natuklasan ko ang diary. Ang gabi kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Ang gabi kung saan ang aking kapalaran ay tuluyang nakatali sa dilim ng Evening Shade. Pinutol kay Mike ang pagbukas ng garahe. Ang dilaw na ilaw ay kumukutitap. Ang kamera ay dahan-dahang nagpan sa lumang talaarawan sa mesa. Ang mga pulang linya ng mga patakaran na nakasulat. Ako si Mike Landry. Isang simpleng mekaniko na may mga kamay na nag-ayos ng hindi mabilang na mga sirang sasakyan. Ngunit nang tumuntong ako sa Evening Shade, Arkansas, ang mga bagay ay hindi na kasing simple ng dati. Ang Evening Shade ay hindi isang bayan na madali mong pinuntahan at umalis. Ito ay tulad ng isang hiwalay na mundo kung saan ang oras ay tila nagyelo. Ang makikitid na kalye, ang mga lumang bahay na nababalot ng lumot. At ang hangin, palaging may mabigat, tulad ng isang lihim na nakatago sa ilalim ng makapal na layer ng lupa. Isang lumang truck ang gumulong sa isang maliit na kalsada ng bansa na natatakpan ng mga dilaw na dahon. Ang paglubog ng araw ay kumukupas. Sa unang pagtapak ko dito, pinagtitinginan ako ng mga tao na may kahina-hinalang mga mata. Ang mga tagalabas sa kanila ay palaging mga estranghero. Malamig na mata, malambot ngunit makahulog ang salita. Hindi ka dapat magtagal. Pero hindi ko alam kung bakit, gusto ko pang humanap ng bagong simula dito. Binuksan ni Mike ang pinto sa isang luma at maalikabok na garahe. Kumikislap ang ilaw mula sa ceiling lamp. Nagrenta ako ng isang matagal nang inabandonang garahe sa gilid ng bayan. Isang lugar kung saan ang amoy ng mantika at alikabok ay naghalo sa amoy ng lumang panahon na parang nagkukwento na hindi pa naririnig. Doon ako nagsimulang buuin muli ang aking buhay, kotse sa kotse, kwento sa kwento. Ang tunog ng mga wrenches na nagsasalpukan ng metal, ang tunog ng compressed air mula sa isang lumang air compressor, na may halong bigla ang pagtunog ng telepono.
Nagsumikap ako araw-araw, oras-oras. Nagsimulang iba ang tingin sa akin ng mga tao, kaunting paggalang, konting simpatsya. Ngunit pagkatapos sa mga unang araw, natuklasan ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Yumuko si Mike para halungkatin ang isang lumang kabinet. Hinawakan ng kamay niya ang isang lumang librong nakatali sa balat. Punit ang pabalat nito at dilaw ang mga gilid. Isang tala-arawan, napakaluma na ang katad ay pagod na at ang mga pahina ay kumupas na sa edad. Ngunit ang mga salita ay malinaw na nakikita sa malalim na pulang tinta na para bang ang bawat linya ay hindi kailanman pinayagang mawala. Sa pabalat, walang pamagat, ilang kakaibang simbolo lang at mga salitang The Keeper's Rules. Mga pahina ng tala-arawan na may mga panuntunang nakasulat sa pulang tinta. Huwag magsulat ng tala-arawan ng mag-isa. Huwag mag-imbestiga sa isang katok sa isang kotse ng mag-isa. Huwag tumanggap ng mga susi mula sa mga driver ng itim na sedan pagkatapos ng paglubog ng araw. Mga panuntunan. Bawat linya ay may dalang malamig na lamig, parang mahigpit na babala na hindi dapat sirain. Natawa ako, akala ko ito ay laro lamang ng imahinasyon, isang biro na nilalaro ng isang tao noon pa man. Pero nagkamali ako Isang mahinang tap-tap-tap ang umalingaw-ngaw sa garahe sa gabi, na may halong mabigat na paghinga ni Mike. At pagkatapos, sa unang gabi na nasa garahe ako, nagsimula ang katok. Sa unay isang malambot, mahinang tapik, na para bang may sumusubok na sumenyas, ngunit mabilis itong naging pare-pareho, na parang may gustong kumawala sa pinto. Nakatayo ako doon, tumitibok ang puso ko, nakasilip sa dilim, ngunit wala akong nakikita, kundi mga anino, mga hugis na kumikislap sa madilim na liwanag. That was the moment I knew I was broken the first rule and things will never be normal again. Tumitig si Mike sa labas, na lalaki ang mga mata, isang madilim na anino ang mabilis na dumaan sa bintana. Mula dito, hindi na ako normal na mekaniko. Humakbang ako sa isang mundo kung saan ang bawat sirang tuntunin ay may bukas na pinto, at sa likod nito ay naghihintay ang kadiliman. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtatagal, pero isa lang ang alam ko. I can't leave, at least not yet, hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan. Sa gabi pagkatapos ng katok ay umalingaw-ngaw sa garahe, isa pang kakaibang bagay ang nangyari. Lumitaw ang isang ligaw na aso, na parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Pinangalanan ko itong Cassidy, ang aso ay may alam sa mga mata nito, na para bang alam nito ang mga panganib na naghihintay sa akin. Pumasok si Cassidy sa garahe, nakatutok ang kanyang mga mata, payat ngunit determinado ang kanyang katawan. Hindi ordinaryong aso si Cassidy. Lagi siyang alerto, nakatingin sa madilim na sulok kung saan wala akong makita. Minsan, noong late ako sa trabaho, biglang tumayo si Cassidy sa batok niya, tumatahol na parang nagbabala. Ngunit ang buong paligid ay madilim na katahimikan. Tumingin ako sa direksyon ng aso, wala akong nakita, naramdaman ko lang ang malamig na hangin sa likod ng aking leeg. Panay ang tahon ni Cassidy, sumisipol ang hangin sa bugso.
May mga gabi na hihiga si Cassidy sa tabi ko, biglang tumayo, nakatingin sa nakasarang pinto ng garahe. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng isang bagay na hindi kabilang sa mundong ito, isang bagay na hindi maiintindihan ng mga tao. Tahimik na tumingin si Mike kay Cassidy, puno ng pagtataka ang mga mata nito. Tapos isang araw, may nagpakitang babae. Hindi sa bayan, ngunit sa mismong garahe ko. Nakasuot siya ng mahaba at umaagos na puting damit, ang kanyang mukha ay malabo na parang usok. At ang nakakatakot, ako lang ang nakakakita sa kanya. Nakatayo si Mike na kinakausap ang sarili, tensyonado ang mga mata, nalilito ang mga kilos, habang siya lang ang nirecord ng kamera. Kinausap ko siya, walang laman ang mga sagot. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong kaharap ko ang isang nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Ang mga kagyat na tanong, ang mahinang paghingi ng tulong, at ang pangalan ng asawang hinahanap niya. Nanginig ang lahat sa akin, ngunit hindi ako makabalik. Ngunit ang mga bagay na yon ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Unti-unti kong napagtanto na may iba pang nanonood, mga tahimik na multo na tinatawag ng mga tao na courier. Isang figura sa isang itim na suit, nakaupo sa isang makintab na itim na sedan, ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Ang mga courier ay hindi tao o multo. Sila ay mga nilalang na nasa pagitan ng mga hangganan ng dalawang mundo. Pagdating sa pangangasiwa, upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga patakaran na hindi ko sinasadyang nasira. At isang araw, lumitaw sa harapan ko ang lalaking naka-black sedan. Hinarap ni Mike ang lalaking nakaitim na suit sa garahe, malalaki ang mga mata, mabigat ang paghinga. Sabi niya, unti-unti akong nagiging keeper, isang diary keeper, isang taong responsable sa pagpapanatili o pagsira sa balanseng iyon. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na hindi lang ako isang normal na mekaniko. Ngunit nadala siya sa isang mapanganib na laro kung saan ang mananalo ay maaaring kamatayan. Ang normal na buhay na alam ko noon, nawala na. Ako ay nakatayo sa hangganan sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. At sa bawat hakbang ko, ang dilim ay lalong lumalalim. Habang nagsimulang bumaon ang mga alituntunin na aking nilabag, nagsimula akong natanto ang isang bagay na mas kakilakilabot kaysa sa naisip ko. Ang mga lumabag ay hindi basta-basta pinarusahan, unti-unti silang nawala sa kanilang sarili. Naging mga sisidlan, mga zombie na naubos ang kanilang mga kaluluwa. Hindi na sila tao, isang marupok na shell ng isang tao, isang anyo upang mabuhay. Nakita ko ang mga bagay na yon, mga madilim na anino na gumagalaw sa labas ng garahe, mabilis na katok sa mga bintana, walang laman at mapuot na mga titig mula sa kadiliman. Dumaan ang mga anino sa salamin, mga kamay na nakahawak sa gilid ng pinto, walang buhay na mga mata na kumikislap sa gabi. Valley Bridge, isang maliit na tulay na sumasaklaw sa isang tila mapayapang ilog. Ngunit nagtataglay ito ng isang hindi maisip na madilim na kasaysayan. Nagbabala ang mga sinaunang katutubo, ang lugar na ito ay ang intersection sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mundo ng kadiliman. Ikinuwento nila ang tungkol sa misteryosong nawala ng mga settler, hindi maipaliwanag na mga bangkay sa paligid ng tulay, at invisible echoes mula sa malamig na ilog. Valley Bridge sa Ambon,
ang tunog ng alon na humahampas sa mga bato, isang puting damit na nababad sa tubig na lumulutang. Ang mga kwentong ito ay hindi kailanman binanggit sa publiko, na parang sadyang nagtago ang bayang ito ng isang lihim na walang takot hawakan. Malakas na katok, tumatakbong yabag, humihinga. Pagkatapos isang gabi, habang napuno ng dilim ang garahe, naharap ko ang mga unang sisidlan. Kumatok sila sa pinto na parang walang humpay na bagyo, binasag ang bawat salamin, bawat dingding. Sumakay ako sa oras, nagtatago sa kadiliman, sinusubukan kong hawakan ang aking mahalagang talaarawan, ang tanging bagay na makapagliligtas sa akin mula sa tuluyang pagkawala. Tumakbo si Mike sa madilim na pasilyo, may mga anino na sumusunod sa bawat hakbang niya, palapit ng palapit ang hingal, katok na knock-knock. Ito ay hindi isang simpleng labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit isang pakikibaka sa pagitan ng pagiging at pagiging isang demonyo. Maingat na sinuri ni Mike ang bawat pahina ng diary, puno ng takot, ngunit determinasyon ang kanyang mga mata. Sa wakas, natuklasan ko ang totoong mga patakaran kung paano gumagana ang talaarawan. Ito ay hindi lamang isang kwaderno. Ito ay isang kasangkapan upang pahinain ang tabing na naghihiwalay sa dalawang mundo, ang mundo ng mga buhay at ang mundo ng kadiliman. Sa bawat paglabag sa panuntunan, ang belo ay nagiging mas manipis, na nagpapahintulot sa kadiliman na dumaloy sa mundong ito. Naunawaan ko na kung hindi ako agad sumunod sa mga patakarang ito, hindi lamang ang aking sarili, ngunit ang buong bayan ay mabubulusok sa walang hanggang kadiliman. At sa puntong iyon, wala nang matitira upang tubusin. Tumayo ako doon, sa gitna ng mga guho ng garahe, ang pagkutitap ng apoy ay sumasalamin sa aking mga mata. Dalawang landas ang nasa harapan ko, bawat isa ay may iba't ibang kapalaran. Sa isang panig ay ang pagsuko, tinatanggap na maging isang sisidlan tulad ng mga nauna sa akin. Nawawala ang aking kaluluwa, nag-iwan lamang ng walang buhay na katawan, na kontrolado ng kadiliman. Sa kabilang panig ay kawalan ng pag-asa, isang huling mapanganib na laro, pagsira sa lahat, pagsunog ng lahat, maging ang talaarawan. Sa pag-asang muling malaya, tumingin si Mike sa kinakalawang na lumang tangke ng gas, mga butil ng pawis na tumutulo sa kanyang noo. Alam ko, ang pagkilos na ito ay maaaring pumatay sa akin. Ito ay maaaring magbukas ng pinto sa kadiliman magpakailanman. Pero wala akong ibang choice. Mabagal na yabag, ang tunog ng pagtagas ng gas, determinado ang mga mata ni Mike. Si Cassidy, ang tapat na aso, ang tanging kaibigan sa tabi ko ngayon. Hindi siya umaalis sa tabi ko kahit isang hakbang, na para bang naintindihan ko na gagawin ko ang imposible. Siya ang thread na humahawak sa huling bahagi ng sangkatauhan sa aking kaluluwa. Sinindihan ni Mike ang tangke ng gas, ang apoy ay nagningas ng maliwanag, ang pulang ilaw ay sumasalamin sa kanyang mukha. Nagsimulang kumalat ang apoy, bawat maliit na apoy ay naging isang bagyo na sumira sa lahat. Ang amoy ng langis at nasusunog na kahoy, ang pagsabog ay parang simponya ng wakas at pag-asa. Ang tunog ng mga pagsabog, ang tunog ng ihip ng hangin na mas malakas, ang tunog ng tibok ng puso na mas mabilis. Sa gitna ng apoy, ang talaarawan, ang bagay na dati kong pinagkakatiwalaan, ay nagsimula ring mag-alab mula sa loob. Nanghina ang mga pahina, unti-unting naglaho sa abo ang mga linyang pulang-pula. Ngunit hindi iyon ang wakas. Ito ay ang sumpa ng pagpapalaya,
isang trahedya, ngunit isang pagkakataon din para sa akin na makatakas sa tanikala ng kapalaran. Tumayo sina Mike at Cassidy sa harap ng abo, hinihipa ng hangin ang abo upang lumutang sa paglubog ng araw. Pinili ko ang aking landas, ngunit ang kadiliman ay hindi madaling kumawala. Mahaba ang laban at hindi ko pa alam kung mananalo ako o hindi. Anim na buwan na ang lumipas mula nang sunugin ko ang garahe. Dahil akala ko nakatakas na ako sa dilim na bumabalot sa evening shade. Nakarating ako sa Tucson, Arizona, isang malawak, tigang na lupain, na walang mga lumang tulay, walang mga multo mula sa nakaraan. Ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon kadali. Naririnig ko pa rin ang katok. Ang katok ay hindi galing sa labas, kundi sa loob ng sarili kong katawan. At sa pinakatahimik na sandali, nakikita ko ang isang anino sa salamin. Isang anino na hindi akin, ngunit isang bagay na unti-unting kumukuha sa aking kaluluwa. Tumingin si Mike sa salamin, isang malabong figura ang dumaan sa likuran niya. Lumingon siya, ngunit walang nakitang tao. Tapos isang araw, isang misteryosong pakete ang dumating sa aking bahay. Walang nagpadala, walang mensahe, isang bagong diary lang. Binuksan ni Mike ang pakete, nanginginig ang mga kamay habang binuklat ang mga pahina ng puting talaarawan na may 7 crimson rules na malinaw na nakasulat. Kakaiba, may idinagdag na ika-8 tuntunin, nakasulat sa tinta na mas maitim kaysa sa dugo. Kung may narinig kang tumatawag sa pangalan mo mula sa evening shade, huwag na huwag kang sasagot. Alam ko, hindi natatapos ang loop. Kahit anong pilit ko, laging gumagawa ng paraan ang dilim para hilahin ako pabalik. At sa pagkakataong ito, hindi ako siguradong makakatakas ako. Sinindihan ni Mike ang talaarawan sa fireplace, ang apoy na kumikinang na pula, ang bawat pahina ay nagniningas, ang usok ay kumukulot ng malabo. Sinunog ko ito, umaasa na ito na ang katapusan nito. Pero sa kaibuturan ko, naririnig ko pa rin ang katok. At alam ko ang kwentong ito ay hindi kailanman akin. Kung marinig mo ang iyong pangalan na tinatawag mula doon, tandaan, huwag na huwag kang sasagot. Hindi pa tapos ang kwento. Malapit nang ibunyag ang sequel.